Samantala mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Tondo Medical Center at sa punto pong ito ay makakausap na po natin ang Chief Resident ng Department of Surgery na si Dr. Nicolo Bolseco. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Morning. Una po sa lahat, nakahinga na ba kayo sa dami ng mga itinakbo mula pa kagabi ng mga pasyente at I understand, nag-opera rin po kayo? Oo. Kumusta po ang response at yung sitwasyon kagabi? Medyo naging may surge talaga. After ng countdown, talagang nagdatingan. Parang 12:02 pa lang daw po, meron na talagang isinugod? Meron na. So mga after nung matapos yung countdown, meron nang dumating halos sabay-sabay. Mga 13 yung bilang namin, magkakasunod halos. Parang nag-tripling nga kasi yung bilang from yesterday na 8 lang, tapos ngayon nasa 23. 23. So 23, tapos yung isang gunshot, ay isang stray bullet. Stray bullet. Kumusta po ang sitwasyon? May mga critical po ba? May mga tinakbo po ba sa operating room? Kagabi, meron dumating na mangled extremity. Ibig sabihin, pag mangled extremity, talagang gutay na yung kamay. Gutay? Oo. Halos wala na yung kamay niya eh. Oo. So kailangan putulin na to? Oo. Diniretso na namin sa operating room yung pasyente at pinutol na namin. Nabanggit po ba kung ano yung paputok na ginamit at ano yung sitwasyon, bakit umabot sa ganung punto? Sadly, hindi na alam ng pasyente kasi heavily intoxicated. Lasing na lasing. Lasing. Oo. Meron din po akong mga nakitang litrato na meron tinamaan dito sa bibig. Ano po ba yung naging cause po nun? Yun naman, natamaan ng quitis. Naku, bawal din po yung quitis. Dumiretso sa mukha niya. Oo. Pero lasing din po ba siya? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman siya lasing. Yun lang, natamaan lang siya. Oo. Ayan po yung mga pinapakita natin. Ito yung, yung kanina, yung mangled, yung extremities. Tapos ito naman po yung tinamaan ng quitis. Apo. Tapos meron din pong bata na itinakbo dahil ang gamit. Ano po yung gamit ng bata na? Yung bata, naglalaro ng lusis, Lusis. O oo. pwede yung lusis eh. Oo. Diba? Yung lusis, Bakit nagiging delikado po yun? nung sinindihan kasi, ang pagkakakwento ng tatay, nung sinindihan, hindi sumindi agad. Tapos sinilip ng bata yung lusis. Biglang pumutok sa mata niya. Tapos sabi niyo po, halos sunod-sunod, meron din po bang mga ibang mga klase ng mga paputok pa na nagdulot ng mga multiple casualties or injuries? Oo, kagabi, meron dinala yung isang rescue. 4 na tao yun. Oo. Ang sabi nila, fountain lang daw. Tapos after nung natapos yung fountain, biglang sumabog ng sobrang lakas. Tapos nung in-interview ko yung mga bystander na kasama, Goodbye Digong daw yung pangalan ng fireworks. So para siyang fountain lang, parang safe lang siya, parang harmless. Oo. Ano nangyari? After nung fountain effect niya, merong sobrang lakas na explosion. So yun yung naka-injure dun sa mga Ano yung pasyente. tinamo po nilang mga sugat? Multiple abrasions and burns yung mga pasyente. Yung ano po, yung tinamaan ng ligaw na bala, kumusta ang sitwasyon niya? Kumusta ang lagay niya ngayon? Luckily, yung tama niya sa hand lang, tapos mababaw lang, na palpable naman, ibig sabihin nakakapa namin yung bala. Walang exit kasi. So, naitanggal na? Natanggal naman namin. Okay, alright. Ano na lang po yung mga paalala? Meron pa tayong mga inaasahan within the day, no, na itatakbo rito sa ospital? In-expect natin ngayon may mga darating pa tayong mga casualty ng fireworks and yung mga alcohol intoxication na related na injuries. Ano po ang paalala muli natin sa mga kapuso natin at kung halimbawa medyo malayo po sila sa ospital at hindi agad madadala sa ospital, ano yung first aid na pwede nilang gawin? First aid, kapag mga naputukan, hugasan na lang running water. After, balutin ng malinis na tela or kung anong pwedeng pambalot na malinis at idiretso na kaagad sa ospital. Alright. At paalala po sa pagpapaputok pa rin, hindi pa rin po nadadala ang ating mga kababayan. Tulad niyan, yung mga akala natin harmless na mga paputok, fountain, lusis, na akala natin safe kaya pinapahawak natin sa bata. Aksidente po kasi yan, hindi natin alam kung kailan mangyayari. So, at lalo na kapag lasing yung gumagamit. Opo, lalo na nga pag lasing dahil nga tulad nung nabanggit ko dati, pagka alcohol intoxicated ka, medyo wala ka na sa wisyo, nagiging may prone ka na sa mga high risk behaviors.
Alright, maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sana makarest pa rin po kayo before may mga itakbo na naman na bagong mapuputukan. Sana wala na po. Yan po ang nakausap po natin si Dr. Nicolo Bolseco, ang Chief President po ng Department of Surgery ng Tondo Medical Center. Balik muna sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.